Hello mga ka-virtual kumare and kumpare! Another day, another mini vlog. So for today's video ay ipapakita ko sa inyo kung paano ko nga inaasikaso tong asawa ko bago siya pumunta ng work. Kasabi ko na nga rin pala dito sa mga una kong vlog na yung asawa ko nga ay tuwing weekends nga lang siya nauwi dito sa amin sa Malabon. Madaling araw nga pala akong nag-aasikaso na tupiin nga tong dadalhin niyang mga damit kasi pinapatuyo ko pa nga. Nakadryer naman na kasi yan mga mare kasi yung uwi nga niyan sa amin dito ay Sabado na nga ng gabi at sa Linggo ko nga ng umaga pa yan malalabhan. Kaya sa buong araw pa nga ng Linggo ay nakabilad pa yan at pinapatuyo pa, kaya natutupi ko lang talaga yan sa madaling araw na ng Lunes bago nga siya pumunta ng work niya. Baka magtaka kayo bakit konti nga lang yung damit na yan na nilabhan ko. Dahil yan lang naman yung nagamit niya sa isang linggo na paglalagi niya doon. Pero meron talaga siyang isang malaking bag na puno nga ng damit pero nakalagay nga lang sa sasakyan at hindi niya na nga tinatanggal doon. Nung una nga ay nanibago talaga kami sa ganitong setup namin dahil hindi talaga kami sanay na hindi siya kasama sa buong linggo. Nag-isang taon na nga rin siya sa trabaho niya nitong January nga lang at hanggang ngayon ay hindi pa rin masyadong sanay itong mga anak namin kasi laging bukang bibig yung papa nila. Diyos ko, kung wala nga lang masyadong maraming bayarin ay hindi na sana kailangan lumayo nitong asawa ko. Pero sana dumating nga yung isang araw na hindi niya na kailangan lumayo at magkasama na kami araw-araw. Ang hirap kaya kapag malayo yung isang miyembro ng pamilya dahil ramdam niya talaga na hindi kayo buo. Pagkatapos ko nga tupiin lahat ng damit niya, inilagay ko na nga rin ito sa eco bag na pinaglalagyan niya. Ayaw niya kasing kunin doon yung bag niya sa sasakyan at doon ko na nga sana ilalagay itong mga damit para hindi na sa eco bag. Diyos ko, itong mga lalaki hindi mo talaga maintindihan kapag inaatake nga ng katamaran. Siyempre habang nag-aasikaso nga ako dyan ay talagang sinisigurado ko na hindi ako naglilikha ng tunog. Alam nyo naman kapag may toddlers ka, malakas ang pakiramdam niyan kapag wala na sa tabi nila yung nanay nila. Pagkatapos ko nga mag-asikaso ng mga gamit niya ay agad naman akong bumaba para makapagluto na nga ng almusal namin. Syempre as usual, hindi talaga mawawala sa almusal natin ang pag-ulam nga ng itlog. Diyos ko, kamahal na nga rin ang itlog ngayon mga mare. Dati nakakabili pa ako ng 150 isang tray na yun. Ngayon grabe, isang tray mo 230 na. Isa pa naman to sa mga ulam na kinakapitan natin tuwing tayo kinakapos pero nagmahal na rin. Pagkatapos ko nga magluto dyan, kinakyat ko na nga itong kanin at ulam na kakainin namin. Alam nyo mga mare, kahit sa pagsandok nga lang nitong kanin ay kailangan walang tunog. Baka kasi magising nga itong mga anak namin at hindi ko na naman makain yung pagkain ko habang mainit pa. Pagkatapos nga namin kumain dyan, syempre, tinakasan na naman sila ng papa nila at hindi na nga rin namin ginising dahil baka may dramahan pang maganap. Eto nga't inutusan pa akong i-refill daw yung laman ng tubig niya dahil luma na nga yung nasa lagayan. At hanggang dito na nga lang yung video na ito. Salamat sa pagtanaw. Babu!